At sa verse 8, narito ngayon, sabi ni Lot, may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki, ipinamamalit ko sa inyo na sila'y aking ilalabas sa inyo. At gawin ninyo sa kanila ang magaling ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang lalaking ito, yamang sila'y nangasa silong ng aking bubungan. So, hindi nila pinakinggan si Lot. Sabi sa 9, sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makitumayan. At ibig niyang maging hapong, ngayon ngay gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila. At kanilang pinagtulakan si Lot. At nagsilapit upang sirain ang pintuan. So, gagawin nila yung lahat para makuha lang yung kanilang gusto. Para makuha nila yung tinatawag na bisita ni Lot. So, ganun katindi yung karahasan. Siguro, wala pang trespassing dito dahil wala pang batas doon. Dahil papasokin nila yung bahay ni Lot nang walang pintulo sa pilitan. Dapat inunat ng mga lalaki ang kanilang mga kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarahan ng pinto. At ang mga tao na nasa pintuan ng bahay ay pinagbulag nila. Ang muntit malaki ang lupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. So, hindi sila nagtagumpay doon sa kanilang gustong gawin, doon sa bisita ni Lot. So, lumalabas dito sa kwentong ito na talagang yung gustong gawin ng mga tao na nasa Sodoma at sa Gomora ay napakatindi dahil kahit ayaw ng tao na ibigay yung bisita ay talagang pinipilit nila para magawa lang yung gusto na nilang gawin. So muli ang ating paksa ay nabuo sa mga ilang bahagi. Sasabi dyan, huwag nating i-disobey itong word na ito. Kung na-disobey nila Adam at ni Eva, ay matuto tayo doon sa kanilang pinagdaanan. Kung hindi nila nasunod, pilitin natin na tayo ang sunod. Sabi pa sa Hebrew 10:25, huwag natin pababayaan ng pagkakatipon. Kung hindi nasunod nila Adan at Eva na hindi sundin yung huwag, tayo man sa huling panahon ay pwede po natin sundin yun. Pangalawa, yung tinatawag na pagpatay o yung masamang pag-uugali, masasamang nasa at masasamang kalooban, ay alisin natin ito. Dahil ang utos ko sa atin ay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun ang utos ko sa bawat Kristiyano. Kaya tayo nandito upang patuloy na ituwid ang ating mga sarili at ituwid ang ating mga pagkakasala. 1 Peter chapter 1 verse 15. Ngunit kapag banal ang sa inyong tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito tayo. Kaya nga binanggit dun sa Revelation chapter 22 verse 11, ang di po ay magpakaliko pa, ang masama ay magpakasama pa, ang matuwid ay magpakatuwid pa, ang banal ay magpakabanal pa. So tayo, since tayo po ay nandito, at mga Kristiyano po tayo, sundin natin yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na sundin natin yung kanyang hakbang na nagpakabanal. So sa huling panahon, tayo po ay magpakabanal. Pilitin natin na magpakabuti. Muli, salamat po sa inyong pakikinig sa vlog ito at magandang umaga.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Napakagandang tulong ni Brother Jason. Ngayon mga kapatid, ating kung mapapansin natin yung panahon natin, medyo pasama ng pasama. Katulad na lang sa news na yung Colombia at saka yung Thailand, nagigera sila sa Middle East, Israel and Iran. Tapos may mga sakuna, natural disaster katulad ng bagyo, ganyan. So, naisip natin mga kapatid na kung minsan parang lahat ng mga bagay ay parang hindi mo inaasahan na may mangyayari sa atin. Hindi mo inaasahan na may mga pagkakataon na tayo ay biglang malulugpo, bigla tayong may stress, bigla tayong magkakaroon ng hindi masabing problema na kung saan nagkakaroon tayo ng pagkakataon na parang mawala sa ating pananampalataya. So ang akin pong i-share sa araw na ito is tungkol sa crisis. Yan. Kasi parang napapanahon sa akin ngayon na parang yung sa balita, di ba? Kung nakapanood kayo, may nagdadrive lang, tapos ilang seconds pala mamamatay na siya. So yung buong pamilya nila is nag-suffer. Katulad din nung nangyari sa amin, na yung sa tatay ko, hindi namin alam na bigla pala siya mawala. Parang ganun ba? So buhay natin may mga pagkakataon na hindi tayo handa sa mga bagay. The word crisis means a time of intense difficulty, danger, or uncertainty. It is often a turning point where an important decision must be made, and outcome can lead to either improvement or deterioration. Yan, nakakapulis. So kung minsan may mga problema tayo o kaya crisis na pinagdadaanan, kung minsan it's either na kapag kung magagawa natin ng paraan, may pagkakataon na mag-i-improve tayo doon sa anong yun. Or kung minsan naman mas mapapahamak pa tayo dahil hindi agad tayo gumawa ng action. Example of crisis. Meron tayong economic crisis, meron tayong faith crisis at tayong doubt in God or religion, financial crisis that involves sudden severe disruption in financial market or institution, a technological crisis. Kung sa balita natin yung daw Starlink biglang nag-off. So yung mga nasa probinsya na yun lang ang inaasahan. So siguro nagkaroon ng problema sa internet nila. Personal crisis include the death of our loved ones, a serious illness or injury, or divorce, or loss a job. Kung minsan may mga pagkakataon tayo na nawawalan tayo ng work, or may mga tayo sa buhay, doon tayo na-stress, doon tayo nagkakaroon ng mga problema. Political crisis, yan yung lagi nasa balita. At natural crisis, yung mga natural disaster such as earthquake, like nung nangyari nung past 2020, yung Taal, hurricanes, typhoon, floods, and wildfires. So kung di ba may mga sa US, mayroong wildfires. So yun yung mga example ng crisis. A crisis can come in many forms: sickness, financial loss, betrayal, natural disaster, even spiritual battle. Within it's a moment that shape us, test us, and reveal who we really are. And more importantly, who we truly trust. So kahit sa dami-dami ng dumadaan sa buhay natin, at the end, masasabi pa natin na makakaya pa natin itong mag-isa, or sino pa yung makakadamay natin. Samahan nyo ako na maunawaan ang bawat verse na i-share ko po sa inyo sa araw na ito.